Sumatin po ang kapayapaan ng Diyos, mga kapatid, mga kababayan. Magandang araw po sa inyong lahat. Salamat po sa Diyos sa isa pang muling pagkakataong ibinigay sa atin ng Diyos upang tayo po ay makapag-usap at makapagtalakay ng mga bagay na may kinalaman po sa pananampalataya. Ako pong muli si Brad Rob at salamat po sa Diyos doon sa mga kapatid na patuloy pong tumatangkilik, nakikinig ng mga podcast natin. Kung inyo pong hindi pa napapakinggan yung mga in-upload po natin na video nung nakaraan, sana pakinggan nyo po yon. At sana po kung meron kayong mga tanong, huwag po kayong mahiya mga kapatid. Ako naman po ay open kung sakaling meron po kayong mga tanong o question dun sa mga bagay na sinabi ko, open naman po ako. Ito po ay malayang talakayan ng paniniwala, ano po, at lahat naman po tayo ay may kakanya-kanyang kalayaan. Kaya sana wag po kayong magagalit doon sa mga tinatamaan o merong mga hindi gusto yung mga naririnig po sa akin. Sana po ay bahala na po kayo. Yun lang naman po ang masasabi ko. Hindi ko naman po kayo pwedeng pilitin, di ba, na maniwala. Basta ako po ay nag-put up ng ganitong podcast because I wanted to share my thoughts. I wanted to share what I believe. And kung yun po ay magiging sagabal sa inyong paniniwala o ikasasakit ng inyong kalooban, eh, patawad po sa inyo. And again, na ikwento ko na po nung nakaraan na ako po ay tumigil na sa pagdalo sa MCGI na po o dati pong kilala bilang mga kaanib sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, Haliga at Saligan ng Katotohanan. Ngayon, mas kilala na sa tawag na MCGI, no? At ang programa naman ay MCGI Cares na pinangungunahan ni Daniel Razon o mas kilala po siya sa tawag na Kuya Daniel, di po ba? Ayan, so ayan po, ako po ay nagsasalita ngayon sa puntong ito dahil ibig ko pong magpahayag ng mga bagay na gusto ko pong sabihin bilang malaya po tayo sa ating, lalo na sa ating bansa, di po ba? Malaya naman po tayo, meron tayong tinatawag na freedom of religion. At sana po ay bahala na kayo kung ano po ang inyong iisipin. Basta ang sa akin lang ay ibig kong makapag-share kung ano man ang aking naintindihan. At sa pagkakataon pong ito, mga kapatid, mga kababayan, um, gusto ko po sana na sagutin ang sagutin sa podcast na ito ang isa sa mensahe po sa akin ng dati ko pong kakilala o kasama. Alam niyo po kasi, kagaya po ng sinabi ko, 1999 pa po ako naanib sa samahang MCGI at marami po akong nakilala, marami po akong naging kaibigan. May mga kapatid na naging malapit po sa akin at lalo na dun sa mga nadidestinuhan ko o sa mga kapatid na nagiging malapit po sa akin dahil nagiging kaibigan ko po sila. Alam niyo po, um, nakakalungkot lang isipin eh. Hindi ko alam kung may ilan sa inyo na ganito ang naging experience dahil mula nga po nang nagbago ang nangunguna, ano po, nung pumalit na si KDR at naramdaman niya na may mga tao na hindi sang-ayon sa kanya, ay itinuro niya sa mga kapatid na dapat daw ay i-block na ang mga tao na mayroong duda o naghahasik ng mga duda sa kapatiran. So, ang ibig sabihin nun, kumbaga, para ka ng red tag, no? Kapag ikaw ay nagdududa sa kanyang mga tinuturo, alam nyo kasi, again, eto na naman po tayo. Sa panahon po kasi na si kapatid na Eli pa po ang nangunguna sa samahang yan, kapag meron kang duda o meron kang tanong sa kanyang mga sinabi, nag-o-open po siya ng isang consultation para sa mga kapatid. Alam naman natin, kilala niyo po no, si Brother Eli na
Siya po ay kilala bilang isang mangangaral na pwede mong tanungin. 'Di ba? Kaya nga merong programang itanong mo kay Soriano. Actually, alam nyo, nung namatay si Brother Eli, nasa isip ko na sabi ko, ano kayang mangyayari, no? Itanong mo kay Razon, ganun ba yung papalit? Or si Razon ang sasagot, ganun ba? Kasi, siyempre, ang nasa mindset mo, itutuloy niya di ba? Itutuloy niya yung adhikain nung nauna sa kanya o ng mangangaral na kinilala niya. At bilang siya yung inilagay bilang kahalili, supposedly, itutuloy niya kung ano man ang ginawa nung nauna sa kanya. Pero unfortunately, sabi niya nga kay Brad Roland, hindi siya magkakalkal ng hiwaga at dapat ay hindi dapat i-expect si Brother Eli sa kanya. Kaya ano nangyari? So tinanggal niya na po 'yon, no? Maraming nagbago simula nang si kapatid na Eli ay pinagpahinga at pumalit itong si KDR. Ano po? Ang isa sa pangunahing nagbago ay nawala na po yung ang dating daan. Hindi po ba? Hindi ko alam kung alam niyo po yon. So, ngayon, wala na yung programang ang dating daan 'di ba? Ang meron na, ang ipinalit is MCGI Cares. So, wala na rin yung tanungan, no? Nakakapagtaka naman kasi maraming mga miyembro ngayon na pag sinabi mo na, bakit hindi na nagpapatanong yung pumalit kay Brother Eli? Ang isasagot sa iyo, minsan sasabihin nila ay, lahat daw ika ng tanong ay nasagot na ni kapatid na Eli, kaya hindi na kailangan ng tanungan. Lahat daw ng tanong ay nasagot na ni kapatid na Eli. Sigurado ba? Sigurado ba kayo na lahat ng tanong ay nasagot na ng kapatid na Eli? At kung mo ba lahat ng tanong ay nasagot na, kailangan ng huminto or pwede nang huminto? Kung lahat pala ng tanong ay nasagot na ni Brother Eli, bakit hindi nung panahon niya huminto na rin siya? 'Di ba? Dapat nung panahon niya pa lang sabi niya, mga kapatid, lahat naman ng tanong nasagot ko na eh. Huwag na tayong maglagay ng itanong mo kay Sariano kasi lahat naman yan nasagot ko na eh. No? Hindi naman ibig sabihin ng pinagpahinga siya o namatay siya, tsaka lang sinabi na, okay, dahil lahat ng tanong ay nasagot mo na, pwede ka nang magpahinga. Ganun ba yon? Tandaan niyo po mga kapatid, ang sabi nga ni kapatid na Eli, pagka siya ay namatay na, meron daw sasagot. Magtanong kayo, ang mga saserdote, yung mga pare, yung mga pastor, tanungin nyo tungkol sa kautusan. Pag hindi nakasagot, iwanan nyo na. Hindi totoo yan. Yan ang aming payo sa inyo, mga kapatid. Ang nangyayari po, yung itinanong ko para itanong nyo sa pastor nyo, babalik nyo sa akin, hindi kayo makakasubok. Subukin nyo muna sila. Yung mga pastor nyo, subukan yung tanungin. At pag nasagot na nila kayo, may nakahanda po akong sagot. Kung ako man ay mamamatay, masasagot na yan ng mga iiwanan ko, mga kapatid. Ganyan po yan, kapatid. No, unfortunately, yung pangunahing inaasahan natin na sasagot sana ay hindi na po nagpatanong, no? Hindi na siya nakikipagdebate at hindi na rin nagpapatanong. Ayan. So siya ay meron ng kanyang sariling facing ng pangangaral. Yung gusto niyang pangangaral. Anong pangangaral 'yon? Yung pangangaral daw na hindi kumikibo. 'Di ba? Dahil ang kabuhayan daw ay hindi kumikibo. Kaya yan ang yan ang kanyang estilo ngayon. At ang pakikipagdebate rin ay binago na. Sa panahon ng kapatid na Eli, ang pakikipagdebate ay pakikipagtuligsaan sa pamamagitan ng pakikipagsalitaan sa mga mangangaral. No? Pero anong ginagawa niya na? Kapatid na Eli, kasama po ba dyan yung kahit hindi ka kumikibo, kahit hindi ka kumikibo ay pwede kang makipagdebate? Kapatid na Eli, hindi po ba kasama dyan yung
kahit hindi ka kumibo, kung paanong pwede kang mangaral ng hindi ka kumikibo, pwede ka din pong makipagdebate ng hindi ka kumikibo. 'Di ba? Yan ang ano eh. Yan ang, alam nyo, nakakatawa lang eh. Kasi, dati kasi, pinupuntusan natin ang mga iglesia ni Cristo na sila ay mahilig mag-chop-chop ng mga video, di ba? Sinachop-chop nila yung mga video katulad nung pag ako naging presidente, di ba? Pinakita ni Brad Eli, o ayan, ikatignan mo, gawain yan ng mga may masasamang intensyon, no? Sino nagsasabi, ang pag-aasay ka ng bayan, si Lacson. Ang pag-aasay ka ng bayan, sino? Si Di Venecia. Ang pag-aasay ka ng bayan, ihalal natin si Fernando po. Ang pag-aasay ka ng bayan, walang totoo riyan. Walang tao na makapagbibigay ng pag-asa sa kapwa-tao maliban sa ating Panginoon. Nakasulat sa Biblia yan, mga kapatid. Ang tagal na eh. Ang tagal na natin eh. Relihiyon at politika. Lagi na lang tayong pinapaasa eh. Pag ako naging presidente, sabi ni ganire, pag naging presidente ko, walang kaibigan, walang kamag-anak. Pero bakit tinalikuran niya yung kanyang sinabi o pahayag niya noon at ngayon gusto na niyang kumandidato? Eto, pakinggan natin kung bakit. Sino nagsasabi, ang pag-aasay ka ng bayan, si Lacson. Ang pag-aasay ka ng bayan, sino? Si Di Venecia. Ang pag-aasay ka ng bayan, ihalal natin si Fernando po. Ang pag-aasay ka ng bayan, walang totoo riyan. Pag ako naging presidente! Di ba makapalang hapog nito magkakabargadan to? Sensya na ho kayo. Pero isipin pagkatapos na sabing wala kay Senator Lacson ng Pag-asa, wala kay Ginoong Di Venecia, wala kay Fernando po Jr. Ang Pag-asa raw pala nando sa brother nila. Ano ngayon na nangyari dito sa Humalili? Ang nangyari, ginaya yung style na yon. Anong ginawa? Chinap-chap yung video ni kapatid na Eli. Anong ginawa niya? Tinanong niya, kunwari, kapatid na Eli, ganyan. Tinan niyo to, no? Nakikipag-usap sa, hindi ko alam. Pero, di ba? No? Ang sabi niya, kapatid na Eli, kasama po ba dyan? As if naman, yun yung sagot ng kapatid na Eli. Anong ginamit nila na video ni kapatid na Eli? Kapatid na Eli, hindi po ba kasama dyan yung kahit hindi ka kumibo, kung paanong pwede kang mangaral ng hindi ka kumikibo, pwede ka din pong makipagdebate ng hindi ka kumikibo. Exactly, that is my point. Ginamit nila yung video ni Brad Eli na nagsasabi na, that's exactly my point. Diba? Tingnan mo, halatang halata na mayroon din siyang masamang intensyon. No? Ginaya niya yung ginagawa nung kinakalaban dati ni kapatid na Eli. No? Kinakalaban ni kapatid na Eli dati yung ganong estilo na mali. Na ano yon? Sinachap-chap mo yung video para patunugin kung ano yung gusto mo mangyari. Ano ngayon ang ginawa nito? No? Sinap-chap yung punto na sinabi ni Brad Eli na that's exactly my point at pinasagot niya kay kapatid na Eli yung hindi naman sinabi ni kapatid na Eli. Kapatid na Eli, hindi po ba kasama dyan yung kahit hindi ka kumibo, kung paanong pwede kang mangaral ng hindi ka kumikibo, pwede ka din pong makipagdebate ng hindi ka kumikibo. Exactly, that is my point. Diba? Meron bang sinabi si kapatid na Eli buong buhay niya? Meron ba kayong maipapakita na sinabi niya na pwede kang makipagdebate ng hindi ka kumikibo?
Meron bang ganun? 'Di ba? Yun ang ginamit niya eh. Tinanong niya si kapatid na Eli na pwede bang makipagdebate ng hindi kumikibo. Tapos, ano, that's exactly my point. Yun daw ang sinabi ni kapatid na Eli. Mali-mali, mag-i-edit ka na lang eh. Alam na alam at halatang halata na hindi ganun ang isasagot ni kapatid na Eli eh. Minsan nga, alam nyo, meron din nag-edit nun eh. Meron ding nag-edit nun. Ako, feeling ko, mas tama pa to eh. Feeling ko, mas ganito yung mangyayari eh. Ano yun? Eto, pakinggan nyo. Kapatid na Eli, hindi po ba kasama dyan yung kahit hindi ka kumibo, kung paanong pwede kang mangaral ng hindi ka kumikibo, pwede ka din pong makipagdebate ng hindi ka kumikibo. Sino may sabi sa'yo? Wala sa Biblia sinasabi mo. Ang mga apostol, si Kristo mismo, nakipagdebate sa mga Hudyo. Siguro yung ayaw makipagdebate ngayon, walang bala yon. O, di ba? Feeling ko, mas tama yan eh. Masasabihin ni kapatid na Eli, ano ba yan? Sino nagsabi sa iyo niyan? Di ba? Tama naman eh. Feeling ko mas tama pa tong pagkaka-edit na to eh. 'Di ba no mga kapatid? Kaya ganun. Teka, ba't pa ako napupunta dito sa ganito? Ayun. Kasi yun nga po mga kapatid, maraming mga binagong turo o aral, pangunahing mga ginagawa ng kapatid na Eli noon na iba na sa ginagawa ngayon no ng mga ngaral. Kaya kapag halimbawa ikaw ay isang miyembro diyan at hindi ka sang-ayon sa kanyang mga ginagawa at meron kang question at pag yan ay tinanong mo, mare-red tag ka na, 'di ba? Magkakaroon ka na ng ano na ikaw ay tiktik, ikaw ay mayroong masamang intensyon at may laban ka kay kuya, 'di ba? Ayan. Kaya siguro marami sa ating ganyan ano, nagkaroon ng isipin, nagtanong at kinalaunan ay binlock na ng mga membro. Ayan, kung papaanong napakadami mong kapatid na friend dati sa Facebook, ngayon ay mangilan-ngilan na lamang, no? At yung iba ay nakakasagutan mo pa sa iyong wall, sa Facebook wall mo dahil pinagtatanggol nila ang kanilang kuya, 'di ba, no? Alam nyo, the irony is that dati talagang puntos natin 'yan sa mga bulaang mangangaral no? Bakit ang mga miyembro nyo ang nagtatanggol sa inyo, 'di ba? Ngayon, wala, ganun na ang nangyari sa kanilang puno, no? Sa bagong nangunguna sa MCGI, ang nagtatanggol na sa kanya ay mga miyembro. At yung mga ministro, yung namumuno mismo ay hindi sumasagot at nakatago sa aparador. Sumasagot naman. Saan? Sa pagkakatipon. Ayan, kaya laging laman ng pagkakatipon. Kagaya ng sinabi ko po nung una, paulit-ulit ang laman ng pagkakatipon. Ano yon? Pag-ibig, gawang mabuti, ang may laban, may duda sa demonyo. Pag-ibig, gumawang mabuti, ang may laban, may duda sa demonyo. Pag-ibig, gumawang mabuti, ang may laban, may duda sa demonyo. And then, it goes on and on and on. No? Kaya, ayun po mga kapatid. So, dun sa mga kapatid na nakaranas ng ganyan, kapit lang po tayo mga kapatid. Ano po? At sana ay huwag kayong panghinaan ng kalooban. Panindigan po natin yung ating paninindigan sa pangahawak sa aral ng Diyos. 'Di ba? Dahil sabi ni Pablo, kahimat kami. 'Di ba? Sabi niya sa Galacia 1:8, basahin po natin. Kahimat kami o isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangangaral sa inyo ay matakwil. Kaya pag ibang ebanghelyo na ang ipinangangaral,
kahit sino pa po yan. Di ba, no, mga kapatid? Kaya manatili lamang po tayo. At sa pagkakataon pong ito, mga kapatid, meron pong isang kapatid na nag-message po sa akin. Ano po? At gusto ko sanang sagutin sa pamamagitan ng podcast na ito yung kanyang mga sinabi at isi-share ko na rin po sa inyo para gusto ko po ma-share sa inyo kung ano ang thoughts ko sa kanyang mga sinabi. Ayan. So ito po yun, no? Itatago ko po yung kanyang pangalan kasi baka makita po siya at ayoko naman na alam niyo yun, mabash po siya or ano pa man, itatago ko po yung kanyang pangalan. Sabi niya, mandadamay ka lang pala sa mga tutol mo kay Kuya Daniel. Pinalike mo pa sa akin ang YouTube mo. Ayan, kasi minessage ko siya na yun, nung minessage ko siya, tapos palike naman kasi may bago akong podcast, ganyan. So sabi niya, okay, sige, sige, ganyan, ganito, ganyan. So nakausap ko siya, no? Nung time na yun, okay pa eh. Nung narinig niya na yung sinasabi ko dito sa podcast, ewan ko, yan, ganito na yung message niya sa akin. Sabi niya, may tutol ka pala at mas alam mo ang tama. Bakit ayaw mong pumunta sa apalit at makipag-usap na parang lalaki? Ayan. Bakit? Kapag pumunta ba sa apalit ay makakausap mo na si kuya? Makakapagtanong ka ba? Meron bang tanungan portion sa kanya? Meron bang consultation? Pag pumunta ka ba sa apalit ay makakapagtanong ka? Pwede ba 'yon? Sige nga. Kung pwede na pag pumunta sa apalit ay magkakaroon ng consultation, sige, willing ako pumunta. Punta ako sa apalit. Kung pwede siyang matanong, no? No, at gusto ko sana yung tanong na kagaya ng sa kapatid na Eli noon na pwede mong tanungin si Brad Eli ng harap-harapan. Hindi kasi maganda yung alam mo yung sa tago, 'di ba? Na para bang kaming dalawa lang. Hindi kasi ang alam ko yung itatanong ko sa kanya concern din ng ibang tao. No, I think they deserve it also. No? They deserve na yung tanong ko ay maitanong din. At alam ko hindi lang ako ganito ang nararamdaman. Maraming gustong magtanong sa kanya. Meron akong mga kilala, dumaan pa sa KNP. Pero anong ginawa, no? Itinaboy din ng KNP. Sabi nung isa, sabi nung isa doon sa video, doon sa napakinggan ko. Ganyan po ba sa atin? Merong tuyaan? Sabi nung isang KNP. Oo talaga, may tuyaan. 'Di ba? Yan ang sagot na nila ngayon sa mga kapatid na naghahanap ng katuwiran. 'Di ba? Sa Biblia ba, ganyan ba dapat? Ito, basahin natin ha. Ito, unang Pedro 3:15. Kundi inyong sambahin si Kristo na Panginoon sa inyong mga puso, na lagi kayong handa ng pagsagot sa bawat tao na humihingi sa inyo ng katuwiran tungkol sa pag-asang nasa inyo. Ngunit sa kaamuan at takot. Tignan nyo, ang bilin ni Pedro, dapat kung ikaw ay Kristiyano, merong nagtatanong sa'yo at merong kang daladala sa sarili mo na pag-asa, pag may humihingi sa'yo, dapat nakahanda kang sumagot. 'Di ba? Maraming mga kapatid na nagtatanong bakit po ba wala na pong consultation? 'Di ba? Bakit po wala na pong bakit po ba ang debate na po ngayon ay walang imikan na? 'Di ba? May mga valid question 'yan na dapat sagutin niya. 'Di po ba? Meron ba? Meron ba? Pagpupunta kami ng apalit, garantiyahan nyo nga, no? Mga kapatid, dyan sa MCGI, garantiyahan nyo nga na pag pumunta kami ng apalit, magkakaroon o magbubukas si KDR ng consultation. Pupunta po kami. Ayan. At magtatanong po kami. Di ba, no? O yan, maganda yan. Sabi niya, ba't hindi ka pumunta ng apalit at makipag-usap na parang lalaki? No, sabi niya,
mandadamay ka pa sa kalokohan mo. Anong kalokohan ba ginawa ko? Anong kalokohan ito? Yung sabihin ko yung aking nararamdaman? Kalokohan ba ito para sa iyo? Well, kung kalokohan para sa iyo ito, then so be it. Pero sigurado ka ba na kalokohan itong ginagawa ko? Ako naman ay nagtatanong lang at naghahanap ng katuwiran sa mga bagay na nakikita ko ngayon. 'Di ba? Ano pang sabi niya? Saan mo naman dadalhin ang makikinig sa iyo kung meron man? 'Di ba? Meron ba akong sinabi na mga kapatid, makinig po kayo dito at dadalhin ko po kayo sa langit? 'Di ba? Meron bang parang requirement na pagka nagsalita ka sa podcast, gumawa ka ng podcast, meron ka dapat pagdadalhan sa kanila? Ganun ba yon? Eto na, sabi niya sa akin. May masama ba sa turo ni Kuya na gumawa ng mabuti? Ayan. So, isa yan sa puntos niya, no? Meron bang masama sa turo ni Kuya na gumawa ng mabuti? Ayan. Tanong, masama ba na gumawa ka ng mabuti? Of course, hindi. Masama ba na ituro mo na gumawa ng mabuti? Of course, hindi. Oh, may masama ba sa turo ni Kuya na gumawa ng mabuti? Ang tanong, ito ang tanong, mabuti ba ang itinuturo ni Kuya? Yun ang klaruhin mo muna. No, kasi sabi niya, may masama ba sa turo ni Kuya gumawa ng mabuti? Ayan. Ang tanong, eto kasi ang tanong diyan. Wala naman akong wala akong tutol kung gumawa ng mabuti ang sino man. Mabuti yun eh. Pero ang tanong, tandaan po natin, hindi lahat ng mabuti ay mabuti. Ano po? Parang ganito yan eh. Eto, sabi ni Pablo, no? Basahin natin. Ang sabi ni Pablo sa unang Korinto 6:12. Ang lahat ng mga bagay sa akin ay matuwid. Ngunit hindi ang lahat ay nararapat. Ang lahat ng mga bagay sa akin ay matuwid. Ngunit hindi ako pasasakop sa kapangyarihan ng anuman. O tingnan nyo, ito mga kapatid, sabi ni Pablo, lahat ng sa akin, kung ako tatanungin mo, lahat ng bagay sa akin matuwid, pero hindi lahat ay nararapat. 'Di ba? Basahin nga natin ito sa English. Eto, basahin natin sa American Translation. Maganda yung sa American Translation eh. I may do anything I please, but not everything I may do is good for me. I may do anything I please, but I may not going to let anything master me. O yan, 'di ba no? Parang ganito yung diwa na sinasabi ko eh, 'di ba? Lahat ba naman ng mabuti ay mabuti talaga? Kagaya ng sinabi ni Pablo, lahat ng bagay sa akin matuwid, pero hindi lahat ay dapat, no? Hindi lahat ng bagay ay matuwid, 'di ba? Hindi lahat ng bagay ay nararapat. So parang ganun din. Tanungin natin, lahat ba ng mabuti ay mabuti? 'Di ba? Meron kasi mabuti para sa tingin ng tao eh. Pero hindi naman mabuti para sa paningin ng Diyos. 'Di po ba? Kaya dapat i-clarify mo muna. Ano ba yung tinuturo niya? Mabuti ba? Sa tingin mo, mabuti ba 'yon? 'Di ba? Yung sabi ni Kristo pa lang dito pa lang sa Mateo 6:2, babagsak na kayo 'Di ba? Ano to? Pagka ikaw naglilimos, huwag kang tutugtog ng pakakak sa harap mo. Na gaya ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw. Tignan mo to ha. Naglilimos to. Naglilimos ito, pero kung ang ginagawa niya ay hindi sa paraan ng Diyos, hindi mabuti ginagawa nito dahil ginagawa nito ay kapaimbabawan. Sabi niya, may masama ba sa turo ni Kuya na gumawa ng mabuti? Dapat alamin mo muna kung yung pinapagawa ba sa'yo ay totoo bang mabuti para sa Diyos.
Di ba? Mabuti ba yan para sa Diyos? Eto pa. Mas masama ba sampalatayanan na ang dakila sa tatlong ito ay ang pag-ibig na dapat ibihis ng kapatid? Wala akong tutol dyan. Dahil tinuturo naman niya sa panahon pa ni kapatid na Eli. 'Di ba, no? Na ang dakila sa tatlo, dahil nakasulat sa Biblia yon, no? Basahin natin. Unang Korinto 13:13. Datapat ngayon nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, ang pag-asa at ang pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Nakasulat naman sa Biblia yun eh. Pero ang tanong, talaga bang pag-ibig ang itinuturo sa inyo? Kung totoong pag-ibig yan, bakit yung mga taong mayroong duda, pinapablock nyo? Di ba? Kung totoong may pag-ibig kayo, bakit yung mga tao na meron lang namang tanong, no, meron lang namang gustong maintindihan dahil nalilito siya sa itinuturo ng kuya nyo, bakit pinapablock na ninyo? Pag nakita mong hindi mo kaisang isip, i-block mo lang. Ganun lang naman yun eh. Di ba? Ba't ka magpapa-istorbo? Como yan daw ay magiging istorbo. Sabi, halimbawa sa lokal, merong duda. I-block mo. Eh ngayon, pag pinakinggan ko pa yan, edi maiinis mo pa ako. Edi, sabi ng Diyos magtigil ka. Layuan mo, pinanggagalingan ng katitisuran. Pagkakabaha-bahagi, halimbawa sa lokal, tumututol sa aral, ginugulo kayo, layuan. Diba? Black ko pa yan. Diba? Ano mapapala ko sa'yo? Yung usapang hangal, walang pakinabang yan, sabi ng Biblia. Yung pagtataltalan, yung pagtatalo, sabi ng Biblia, hindi pinakikinabangan. O ano mapapala ko dyan? Hindi kaya ko lang naman pinapakinggan kasi gusto kong sagipin itong isa. Di ang sabihin mo sa kanya, yung sinasabi ng Biblia, tigilan mo yung pakikinig mo dyan. Ano gusto mo ba dyan? Kung gusto mo dyan, dyan ka. O, diba? Ganun ba? Ganun ba ang pag-ibig ninyo? Ganyan ba ang pag-ibig? Nung si Kristo ba, merong mga tao na nagdududa sa Kanya? Sinabi niya ba doon sa mga apostol, oy, i-block nyo yung mga yan. Huwag niyong kausapin yung mga yan kasi duda yan sa akin. Ganun ba? Si Pablo, nung yung mga taga-Korinto nagdududa sa kanya, ano? Sinabi niya ba, oh, ibablock ko na kayo mga taga-Korinto kayo dahil kayo ay mga madududahin. Ganun ba? Yan ba ang pag-ibig na itinuro sa inyo? No? Yan ba ang mabuti na itinuro sa inyo? Nagtatanong lang naman. Tanong lang naman. Kasi tinatanong niya ako, edi itatanungin ko rin sa kanya. 'Di ba, no? Ito pa sabi niya, alam mo, itigil mo na yung ginagawa mo. Sumisikad ka lang sa tulis. Ayan, ginamit pa yung ano no? Yung sinabi ni Kristo kay Pablo no? Basahin nga natin yun. Teka. Bakit ba Ito, si Kristo gumamit nito Gawa 26:14. At ng mga pasubasob sa lupa kaming lahat ay narinig ko ang isang tinig na nagsasalita sa akin sa wikang Hebreo. Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Mahirap sa iyo ang sumikad sa mga matulis. Ayan, sabi ni Kristo kay Pablo yan kasi nilalabanan nung panahon na yon, kalaban pa si Pablo ng mga Kristiyano. 'Di ba? Anong sabi niya, itigil mo na yung ginagawa mo, sumisikad ka lang sa tulis. Ba, ganyan ba ang ano? Ewan ko parang hindi ko narinig yan dati na kapag ikaw ay, ewan ko lang, baka may mga na-miss lang ako, no? Hindi ko rin masasabi. Pero, wow Eto pa. Ito yung gusto kong talakayin actually mga kapatid, no? Kung sakali man, ah, sa susunod na segment ng ating biblical ba? Ayan. Gusto kong talakayin itong susunod niyang sasabihin. Sabi niya, alam mo, itigil mo na yung ginagawa mo. Sumisikad ka lang sa tulis at alam ko,
Alam mo na Diyos ang naglalagay ng leader sa bayan niya. Ayan. Marunong ka pa ba sa Diyos? Ayan. So sabi niya, alam ko daw na ang naglalagay ng leader sa bayan niya ay ang Diyos. Wala naman akong tutol doon, ano? Talaga naman. Pero siguro sa susunod, tignan nga natin. Ayan. Kasi alam nyo, interesting itong topic na to eh. Bakit? Kasi ganito. Sabi nila, hindi natin dapat tinututulan ang kuya. Bakit? Alam naman natin na ang Diyos ang pumipili ng kanyang leader. 'Di ba? Kaya dapat hindi mo dapat labanan 'yan dahil marunong ka pa ba sa Diyos? Ayan, 'yan ang isa sa mga gamit ng mga alam niyo 'yon, yung mga naniniwala sa kay KDR na hindi mo daw dapat tutulan siya dahil kung naniniwala ka na lagay siya ng Diyos, ay hindi mo daw siya dapat tutulan. Sige nga, tignan natin. Pag-usapan nga natin yan, mga kababayan, mga kapatid. Magandang topic ito di ba? No? Ang naglalagay ng leader sa bayan ng Diyos ay ang Diyos. At sabi niya, kung ikaw ba ay nakita mo na yon ay gumawa na ng mali, bawal ba siyang labanan? Ayan, sige, pag-usapan natin. Saka, kaya doon ko na lang sasagutin to, no, kapatid. Eto pa, marunong ka pa ba sa Diyos? Ayan. So, kung feeling mo magaling ka at ikaw dapat mamuno o kung sino man na puno mo, magsama kayo, mangdadamay ka pa. Ayan. So, punong-puno po ng pag-ibig ang naituro sa kanila. Kaya napakadali po sa kanilang magtakwil ng mga tao. Lalo na kung ikaw ay duda sa kuya. Di ba? Hindi ka dapat magduda sa kuya dahil ikaw ay tatakwil. Di ba? Minsan kahit kamag-anak nakabalita na ako. Kamag-anak, imaginein mo, kamag-anak niya, itinakwil niya dahil may duda sa kuya. Di ba? Hindi ko po alam mga kapatid, mga kababayan, kung ano ba to? Is this some kind of hypnotism? Di ba? Or I don't know. Hindi ko alam. Hindi ko kasi, I can't speak for them dun sa mga tao na nangahawak sa turo ni KDR Pero siguro ang masasabi ko lang ay para sa akin, hindi talaga matatanggap ng aking puso, ng aking pag-iisip na pag-ibig pa rin ang itinuturo na sa isang samahan na kapag meron ka lang namang duda o may tanong, ikaw ay tik-tik na. 'Di ba? Gusto mo lang naman magtanong. Marami lang naman sa amin gustong magtanong Kaya alam mo kapatid, dun sa nakausap ko na kapatid na ito, ganito, bigyan mo lang ako ng assurance na kapag pumunta kami sa Apalit, ay magkakaroon ng consultation. No? Consultation na kagaya ng dati na ayoko nung one-on-one lang kami ni KDR kasi sayang naman, no? Paano ko i-share yung sagot niya? Malay mo naman, kapag nagtanong ako sa kanya na, Brad Daniel, gusto ko lang naman pong malaman, saan po ba sa Biblia yung debating walang kibuan? So halimbawa yun ang itatanong ko, no? Kasi may mga tao rin na yun ang tanong nila Tanong din nila, nasaan ba sa Biblia yung debating walang kibuan? Kasi ang natatandaan ko lang naman, tinanong niya si Brad Eli sa video. 'Di ba na, kapatid na Eli, hindi po ba kasama dyan yung ganyan? Tapos sumagot si Brad Eli. Yun ang alam ko na ginamit niya yung pero wala akong makita sa Biblia ang ganun talata na debating walang kibuan. 'Di ba? Tatanong ko lang naman siya. At gusto ko yung sagot niya marinig ng madlang tao. Dahil hindi lang naman ako ang may ganitong tanong. 'Di ba, no? O kaya itatanong ko sa kanya, Kuya, saan po ba sa Biblia yung ayunong may kainan? No, kasi tinuro niya rin 'to ayunong may kainan. Kuya, gusto ko lang naman malaman 'yon, 'di ba? Ayoko nung kaming dalawa lang kasi malay mo may sagot pala talaga sa doon na talagang nasa Biblia, hindi ko lang alam. O edi
maganda, no? Mapapakinabangan ng mga tao na makakarinig. Malay mo, kung 10 kami na tanong namin yun, makakasave siya ng time, no? Masasagot yung tanong ng ibang mga tao. Di ba ganun, ano? Kaya, alam mo kapatid, ako personally, wala akong anumang galit sa iyo. At alam mo yan, hindi naman tayo nag-usap ng ano paman. Pero hindi ko alam kung bakit ganyan na ang ano mo sa akin ay isang taong masama na at magsama na lang kami, 'di ba? Sabi mo, magsama kayo, mangdadamay ka pa, 'di ba? Para bang ano no? Ano bang saan ba kita dinadamay, 'di ba? 'Yun lang naman po ang sa akin. Kaya para doon sa kapatid na nagsabi nito, sige, pag-usapan natin 'yan sa next episode ng Biblical ba, no? Pag-usapan natin 'yan. Susunod aanuhin ko po 'yan. Discuss ko po 'yan, no? Ang Diyos ang naglalagay ng leader. Tama naman po 'yun eh. Pero ang sabi niya, marunong ka pa ba sa Diyos? Ayan, sabi niya. Sige, tignan natin ito kung ito ba ay sa Diyos, ito ba ay biblical o hindi. Ayan. Sige, kaya mga kapatid, sana po ay bahala na po kayo. Ayan, sinagot ko lang naman po sa pagkakataong ito ang ah, message po sa akin. At kung meron po kayong mga tanong, wag po kayong mahiya. At kung gusto nyo rin naman po na makisali sa akin sa podcast na ito, maglabas ng inyong nararamdaman, magsalita, ano po, kahit ayaw nyo magpakilala, kung gusto nyo, gumamit kayo ng mga voice changer, okay lang naman. Pero mas maganda sana, alam nyo mga kapatid, kung magpakilala po tayo kasi isa yan sa ipinupunto sa atin 'di ba? Sabi nila, ba't ka maniniwala diyan sa hindi mo naman kilala at hindi mo nakikita ang ang mukha, 'di ba? At hindi mo nakikinig ang tunay na boses. Oh, ngayon, nagsasalita po tayo. Ano po? At ako po naman ay nakahanda kung ano man ang sasabihin nila. Alam ko naman yan eh. Magkakaroon yan ng mga paninira, 'di ba? Kasi natatandaan ko yung isang sinabi niya eh. Ay, makikinig ka dyan sa mga ganyan, ganito, ganyan. Kalkalin mo ang ano. Tignan mo, yung mga nahihiwalay, kalkalin mo kung ano ang pinanggalingan at kung ano, hindi yon nakatali ng kautusan. Natatawa ako eh. Ayaw magkalkal ng hiwaga pero ini-encourage magkalkal ng buhay ng ibang tao. Sorry, Brad Roland, ha? Kung ang hinahanap mo sa akin at tuwing magkakatipon, iintayan mo ako ng hiwaga. Anong hiwagang alam mo? Ano ang... hindi po ako magko-concentrate, mga kapatid na Roland, na magkalkal ng hiwaga. 'Di ba? Kaya, yun lang naman. Sige mga kapatid, at sana po ay meron po kayong napulot sa pagkakataong ito. Para tuloy na grant lang ako no? Hindi naman, gusto ko lang sanang sagutin itong message na ito para alam niya kung ano yung sagot ko sa kanya. Hindi ko siya sinagot ng personal. Panoorin mo na lang ang episode na ito, kapatid. Ayan. Sige po mga kapatid, at sana ay patuloy lang po kayo sa pagsubaybay sa ating mga podcast, sa iba pang mga podcast na i-upload po natin, at pakihit na rin po yung like and subscribe para maging updated po kayo. Ayan. Sige po. Magandang araw po sa inyong lahat. Salamat po sa Diyos.